to have the 100% efficient or 100% effective kaning sacramentals nga tong dala. Kay ang sacramentals ingon pa ni Father Rap Perez sa usa ka exorcist priest diri sa norte, ingon siya nako nga ang sacramentals depends on the person who is using this. If this person wala nagsalig na lang aning sacramentals nga mura gihimong anting-anting, it will never be it will never affect or kanang epektibo as a sacramentals. Kanang dapat gyud nga kanang makapuyo ta in the state of grace. And how to do that? Kanang, like for example, atog yung i-receive or atog yung paningkamuton nga madawat na to ang sakramento sa simbahan, labaw na ang sakramento sa kumpisal, ug labaw na ang sakramento sa kasal nga kana lagi sige tag puyo-puyo kumpleto ta ng sacramentals, walay gamit kay wala man ta nagpuyo sa state of grace. So muna siya mga igsuon nga lisod jud kayo nga yes sakto nang gingon ni Padre Siano nga pamatay ra man gyapon ta bisan pag muduol tag pila ka exorcist. Pero this is to counter muna gibuhat sa tong simbahan is to counter those kanang gitawag natog occultism kanang nasa CCC 2116 gani nato nga all forms of divination must be rejected because it is recourse to Satan. Because ang tendency mo na ng mga igsoon kung balibaran na sa mga pari nga og deliverance balibaran sa pari mo bless og sacramentals, ang tendensya na kanang katolikuha muduol sa mga albularyo adto muduol sa mga spiritual healers nga kanang mga quack doctors, so which is kanang naay occultites, which is naay kanang satanic power based sa ato ang CCC Catechism of the Catholic Church paragraph 2116. All forms of divination must be rejected because it is recourse to Satan. So kang satanas na siya. So kung ato na silang balibaran sa pari, hindi mo ko pari no, kung balibaran sa pari ang usa ka Katoliko na tendency, dili 100%, kundi tendency nga mangadto sa albularyo. So kanang mas maayo nga ato sila sa mga kaparian hinaut unta nga madasig sila sa empowerment sa exorcism and deliverance ministry. I respect their individual ministry no, naman sila gipili gid nga mga ministry, pero the deliverance and exorcism ministry must never be underestimated to the extent na kanang ni ana ba nga mura man gyapon gwaa mamatay ra man gyapon ta bisag pagmuduol tag exorcist. No, it doesn't work that way. Kay kana kung ni ana ang mentality nato, if that is your logic, like kung ana siya mura kag moingon nga manigarilyo na lang ko, mubisyo na lang ko, mura gyapon pataya. So ning ana siya ang kuan ba, ni ana siya. Pero lahi man kung pataya kung nidangop ta sa sakramento, nidangop ta sa kanang gahom sa simbahan, nung ka kay nigdangop ta sa gahom sa kang satanas o gahom sa mga kanang divination nga dapat i-reject kay it is recourse to Satan. Continue watching, guys. Kay ang kahadlok sa kamatayon maunay unang timaan nga ang yawa naghari sa imong kasing-kasing. Og diri said mga kaigsuunan, yes, kung mahadlok ta natay kahadlok murag lisod na gina siya no, kay nag-ingon gid si Jesus John chapter 14 verse 1, do not let your heart trouble you, believe in God and also believe in me. Muna ingon sa Dios mismo. Pero in this kind of situation or scenario that we are battling against demons, wala ta ingon nga kay kung nidangop ta sa exorcist, nidangop ta sa sacramentals or nidangop ta sa power sa simbahan, doesn't mean nga nahadlok ta. Sama sa kong gingon ganina sa letter ni St. Paul sa kang Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 12, God wants a good fight. And unsa ni nga fight? Ang suwat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, we don't battle against blood or flesh and blood, but we are battling against evil spirits. We are in a spiritual warfare, mga igsoon. Whether you like it or not, believe it or not, that is the reality. We are at war
So, it doesn't mean nga muduol ta sa mga exorcist. It doesn't mean nga magkuan ta sa santos nga rosaryo, sa sacramentals, sa Benedictine medal, sa mga sacramentals. Nga gi-equip na to atong kaugalingon. It doesn't mean nga nahadlok ta nga mamatay. It just means that we are ready to fight in this spiritual warfare, because the reality, we are at war, and God's want us to put a good fight. Dili lang ta matpatara. It doesn't mean it doesn't mean nga nahadlok ta. It just means that we follow God's words, because God wants us a good fight, and our fight is spiritual warfare. Spiritual warfare is real, mga igsoon. So get ready for battle. O nganong di man ta modawat sa labing ubos, labi na ng mga criminals, hadlok tang mamatay, hadlok tang kawatan, hadlok tang daog-daogon, hadlok tang bugal-bugalan. Si Kristo niingon, bulahan kamo nga gilutos, bulahan kamong gibugal-bugalan, bulahan kamong paglipay kamo og pagsadya. Di ba naman na sa 8 Beatitudes? Mo man ay katapusan? 8 Beatitudes ba? Matthew chapter 5. Nya, purti mo na itong likay mo nang kuha ng mga asin, mga lana, mga panapton, halapahi diri, halabugkos, giyuskuhan, sawit, anang uban pa diya. Di man na siya sayop, pero maatats na kaana, gitawag na nasad siya og fanaticism. Fanatic na ka. Klaro og tinaw kayo, mga igsoon, nga kanang ingon gud ni Father Shano, na dili ini sayop, pero the way we perceive it, diha mahimong sayop nga mahimo na kang fanatic, or kanang gitawag ni Padre Shano nga fanaticism. Kay diha naman ka ni focus. I'll be reminding you again. Remember guys, sacramentals are only instruments, and its efficacy kanang nagsalig or depends on the person who is using this. If that person is living under the state of grace. Unsa man ang under the state of grace? Nagaduol sa sakramento sa simbahan, nagapuyo sa panudlo sa simbahan, o nagapuyo sa ilawom sa gugma sa Dios. Kaya nga naman sa simbahan, 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, mga igsuon, ang simbahan maoy haligi og sukaran sa kamatuuran. Kamatuuran gayod ang nasa simbahan, og ang espiritus kamatuuran anaa gayod sa simbahan, og ang gugma sa Dios naagid sa simbahan nga amoy tuburan sa atong kininggahom nga atong gisaligan nga sacramentals. Wa ko ningon gisaligan nga focus lang ana. Remember, sacramentals are only instruments, and it is depending on the person that is using this. If that person is living under the state of grace, din mga igsoon, walay gamit ang sacramentals kung wala nimo dawata ang sakramento ug imong gibiyaan ang imong pagkakatoliko nga pagtuo. Continue watching. Di na faith, kay imo na nang gihimong anting-anting nga magiko nako pagwaktang ang mga kadautan sa kong kinabuhi pinaagi niini, padir pandungi ko sa imong kamot na kung ano man na ako'y cancer na kumaintag ma stage 4. Uy, sumbako padir simbako nako, tana labaw pa nas cancer ang imong kahadlok. Kanang imong kahadlok labaw pa nas cancer. Mao na dayga ang Ginoo Jerusalem, ang makadaigras Ginoo ang kanang way kahadlok. Ngano man, the Lord is my shepherd. Sa mahingon, there is nothing I shall want. Bisag maglakat ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y gikahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Di ba? Psalm 93. Big amen to that, mga igsoon. Yes, sa Psalm 93, wala tay kadlukan kay ang Ginoo anaa sa atong pirmi sa ato ang kiliran. Just like in Joshua chapter 1 verse 9, wako masayop no. It is ang Ginoo dili angay ta mahadlok. Dapat kita pirmi mag-inisugon kay ang Ginoo uban pirmi nato.
again, I just want to have a clarity or give you some clarification about this, mga igsoon. Equipping yourself in the spiritual warfare, it doesn't mean that you are afraid. Dili kini nagpasabot nga ikaw nahadlok, dili kini nagpasabot nga ikaw kanang nanalaw na kay sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 9, wa ko masayo, ang talawan walay luna sa langit ang talawan. So it doesn't mean nga nanalaw ka, it doesn't mean nga nahadlok ka. It just mean nga nag-equip ka si mong kagalingon. Kay ingon sa Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 mismo ang unang Santo Papa nato nag-ingon nga be sober. So mag-andam ta. O kanang sa 9 sukla na to ang yawa. Sukla na to sila. So magpangandam sa ta. And how do we prepare ourselves? How do we equip ourselves? We equip ourselves using the sacramentals of the church. Using this, Benedictine ring, Benedictine medal, exercise, holy and exercise water, oil, and salt, and also the prayer of the church. Prayer of the church. Dili imong personal prayer, prayer of the church against all evils. And yes, remember again, all these sacramentals, all these prayers are nothing without you living in under the state of grace. Nga wala ka nagdawat sa sakramento, wala nimo puy ang panudlo sa simbahan, wala gyapon gamit kini. So, pero again, it doesn't mean that you are afraid. It doesn't mean that you are not courageous. It doesn't mean nga talawan ka, wa kay nahadlok ka, nangurog ka sa kahadlok. No. Equipping yourself only means that you are ready to fight for this spiritual warfare, mga igsoon. Okay, whether you like it or not, we are at war, and be ready for that war.